So, nung last time, ang senior ko sa inyo, the risen Christ, our hope. Alam niyo yung resurrection, yung Easter Sunday o yung linggo ng pagkabuhay, taon-taon, isang araw lang. Kaya, ang mga preacher, mga katulad ko, na gusto ko maraming i-share, bitin. Kasi isang araw lang yung pipreach tungkol sa resurrection, samantalang napakarami nating dapat tingnan at mabuhay sa atin ang tungkol sa resurrection. Naniniwala ba kayo na ang resurrection ay ang ating pag-asa? Risen Christ, our hope. Part 2, yan ang gawin natin ngayon. At simulan natin sa 1 Corinthians 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Kung sa tingnan natin sa Tagalog ito, kung sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa, ay tayo na ang pinakakawawa. Yung career mo, successful ka, i-give up mo. Tapos magse-serve ka, magpo-full time. Ako, matapos akong mag-struggle sa US, nung kami, pangarap namin na magkaroon ng bahay, pagkatapos, sasabihin ng Panginoon sa akin, I'm going to use you. Alam niyo na yung story na yon. Tapos sabi ko, how can you use me? I'm not effective speaker. Katulad din ninyo. Ikaw mag-pray, ikaw na. Marami tayong dahilan pag tayo ay tinawag ng Panginoon. Ayaw natin sumunod kagad. Ang iniisip natin ay yung ating humanity. Well, in the sight of God, ang tinitingnan niya kanya, yung kanyang deity, ang kanyang pagiging God. Na tayo empowered, tayo pinagkalooban na niya ng lahat ng ating kailangan. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. At alam niyo po yung ating lesson na ito, makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi po, sa panahon na natin ngayon, napakarami ay nagsusuicide sa kawalan ng pag-asa. Ang crime rate tumataas. Ang mga tao nadi-discourage. Lalo na kung wala siyang pera tapos nagkaroon ng karamdaman, mahirap dalhin sa hospital. Napakaraming check na gagawin bago ka makakuha ng iyong kwarto para ikaw kahit ka may pera, di lalo na yung walang pera. Kaya napakahirap po ng buhay. Amen po. Pero ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng hirap na yan. Kasi sabi rito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ng pinakakawawa. At ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang earthly ministry, sabi niya, in the world you will have tribulation. Dito sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. May dadanasin tayo na kapighatian. Sabi niya. Pero sabi niya, be of good cheer. Be of good cheer. Laksan ninyo ang inyong loob. Be of good cheer, I have overcome the world. Kaya yung earthly ministry ng Panginoong Jesucristo, the risen Christ, nung habang siya ay kasama ng mga disciples, nandun yung kanilang mga doubts. Nandun yung kanilang mga alalahanin. Nandun yung kanilang, katulad ni Peter, pinipigilan niya si Jesucristo ay pako sa krus na yun talaga ang tunay na purpose niya. So yung mga tingin natin ay masama, but God turned it around for good. Katulad ng kanyang sinabi nung kay si Joseph, nagsalita doon sa Genesis 50 verse 20, you meant evil, pero God meant it for good. Masama ang inyong pakana, masama ang inyong plano. As for you, you meant evil against me. But God meant it for good in order to bring it about as it is this day to save many people alive. Napakabuti ni Lord upang tayo maging bahagi nun. Isa pong malaking pasasalamat ko sa Diyos na ako ay bahagi ng kanyang plano. Lalo-lalo na po dito sa bayan ng Naik. Na nung ang hesitation ko po ay ako'y kilala sa Naik at kilala ako hindi isang mabait na bata. Kaya ako'y nag-aalala na pag ako'y dito nag-serve, kaya ako'y pa-mission, paalis-alis ako. Gusto ko sana magsimula ng gawain sa ibang lugar.
Pero ang purpose ng God, laging yon ay beyond sa ating comprehension, beyond sa ating kaisipan. Si Ate Rona nga, na gusto niya i-forecast yung ating cash flow. Laging siya is short. Yun, may basis yun, mahusay ang kanyang analysis. Pero, pag ang Diyos ang kumilos, yung forecast niya na pangkalahatan, isang tao lamang, tapos na yun. Tapos, meron pa. Ah, hindi niya matansya dahil ang kabutihan ng Diyos, pag ang Diyos ang kumilos, mamamangha ikaw. Mamamangha ang bawat isa sa atin. Amen po. Kung atin pong titingnan ang ministry ng Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawang tao, ang lahat ng kanyang pinupuntahan ay intentional. Yung pagpunta niya sa isang lugar na andon si Bartimaeus, yung bulag, natatandaan niyo. Na andon si Zacchaeus, na umakyat sa puno, tatatandaan ninyo yun? Okay, nandun siya at nakita natin na intentional yung babaeng may issue ng dugo, ng blood sa kanya. Intentional. Lalo na yung demoniac of Gadarene. Tumawid pa siya doon sa kabila at hinarang. Sinika pa silang pigilan sa pamagitan ng malakas na hangin at alon na halos lumubog sila. Pero pinatigil niya ang hangin, pinakalma niya ang karagatan, na doon siya unti-unting nahahayag sa kanyang mga disciples. Hayaan yung tanungin ko muna kayo. Gaano na ba ang naihayag ng Panginoong Jesucristo sa iyo personally? Sapagkat kung ang ministry ni Jesus Christ ay intentional, meron siyang intention. Kaya nung makilala mo siya, nakikita mo na yung purpose, yung kung bakit ako'y nandun sa lugar na yon, kung bakit merong nag-share sa akin, kung bakit ang heart ko naka-experience ako ng kagalakan sa puso ko habang nakikinig ako ng kanyang salita, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay intentional. Hindi isang aksidente na ako'y nakaisip pumunta sa Amerika. Natupad na ang pangarap ko doon, may trabaho na ako doon, US citizen na ako doon, may bahay na kami. Bakit ako sasabihin ng Panginoon, ang ministry kay Pilipinas na kung saan doon ako nag-struggle, doon ako napakaraming frustrations na na-experience sa buhay ko. Tapos doon niya ako ibabalik at magsisimula ako muli na hindi ko alam kung saan ako magsisimula at kung papaano. Ganyan ang Panginoong Jesucristo sa atin. Ganyan ang Diyos sa atin. Basta sabihin niya sa iyo, pero hindi niya obligasyon magpaliwanag sa iyo para sumunod ka sa Kanya. At dito sa John 11, verse 3, meron siyang pinupuntahang isang lugar na kung saan siya ay pahingahan niya. Pag dumadaan siya doon, naghahanda sila ng pagkain sa kanya at sa kanyang mga disciples, and they enjoy fellowship dito sa magkakapatid na ito. Si Mary, si Martha, si Lazarus. Pero si Lazaro ay nagkasakit. Kaya ang umpisahan natin itong ating Bible study sa salitang, Lord, behold, he whom you love is sick. Nagpasabi yung magkakapatid, yung dalawang sisters. Sabi niya, yung kapatid ni Lazarus, si Martha at si Mary, nagpasabi, he whom you love is sick. Pagkatapos, ang sagot ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa kanyang mga alagad, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. So ang kamatayang ito, sabi niya, ay hindi, ang karamdaman na ito, ang sakit na ito, ay hindi tungo, hindi magwawakas sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. He knows every move. He knows every step. He knows every ministry na kakaharapin niya. Alam ng Panginoong Jesucristo. Wala yung siya ay nagulat. Wala yung siya ay nabigla sa mga pangyayari. Wala. Expected niya ang lahat. At makikita natin dito na kung ang Panginoon ay intentional sa mga taong pinuntahan niya, intentional kay Bartimaeus, intentional kay Zacchaeus, intentional doon sa babaeng dinudugo, intentional sa demoniac of Gadarene, yung mga sinasakayan ng
ng 2,000 diablo. Okay? Sabi po doon, legion. Tatatandaan ninyo yan. Sabi po, kung siya ay intentional sa kanila, siya ay intentional sa akin. Sabihin niyo nga yung word na yun. Kung siya ay intentional sa kanila, siya ay intentional sa akin. Alam niya. Alam niya kung papaanong tayo ay aakayin niya patungo sa kanya. Alam niya kung papaanong tayo ay maliliwanagan sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Alam niya kung papaanong tayo ay encourage. Kahit kung yan ibuhay sa puso mo, magiging good steward ka ng mga kaloob ng Diyos sa iyo. Bawat isa sa atin ay mayroong kaloob ang Diyos. You will be an effective servant. Magiging effective ka sa iyong ministry. Hindi mo babaliwalain ang mga bagay na kaloob niya sa iyo. Merong mga mysteries na kaloob niya sa iyo. Merong mga spiritual gift na ipinagkaloob sa iyo. Merong kaalaman. Meron kang kaalaman, talents na kaloob niya sa iyo. Hindi ka mahihirap makomprehend, hindi ka mahihirapan na sa kanya ay mag-serve. At marami mga tao na hihirapan mag-serve sa kanya dahil nagsaserve siya hindi according sa gift, according sa emotion. Doon marami ang nahihirapan. Kaya, halimbawa, si Brian, ito si Brother Brian natin, na asawa ng kanyang napakagandang asawang si Casey, Alam niyo itong batang ito, maliit pa ito, napakalikot nito. Pag hinihipo niya ang gitara, sinasaway ko, huwag mong hipo niyan, sanctified yan. Bumili siya ng kanyang sariling gitara. Nag-aral siya. Hindi ko akalain na siya ay merong calling na ganun. Hindi mo, ikaw ba akalain mo ba ang sarili mo? Kaya huwag mong iismulin. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, may magandang plano si Lord sa akin. Nais ng Panginoon na mag-gets natin yon, na may magandang plano. Ngayon, gisingin mo si Brian in the middle of the night. Halimbawa, madaling araw, gisingin mo, may tutugtog ka, ganyan. Baka katugtog yan, kahit yan ay inaantok. At kahit sintonado ka, pwede ka niyang sabayan. Kaya napakabuti ng Panginoon, bawat isa sa atin, in-equip ng Panginoon para tayo makapag-serve sa Kanya. Ikaw ba ay good steward ng mga bagay na bigay na niya sa iyo? Nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, nakita ka na niya, in-equip ka na ng Panginoon. At nakikita niyo sa pagsiserve, pagka ito'y according to your gift, hindi ka nahihirapan. Amen ba tayo doon? Hindi ko na palalalimin ang tungkol sa gift. Ang pinalalalim ko ay ang pagkakilala sa nagkaloob. Yun ang aking gustong lumalim tayo. So, titingnan natin dito, na nung si Jesus, sinabihan na may sakit, yung iyong minamahal, Lord, he whom you love, sabi niya, is sick. Nung sabihan siya niyon, hindi ka agad-agad siya lumukso at nagpunta doon. Intentional. He waited. Naghintay pa siya ng ilang araw. Intentional. Nagigets nyo? Ikaw sa pagiging tao at yung mahal mo ay may karamdaman, kahit saan kang lupalop nandun, pupunta ka kaagad dahil alam mong meron kang magagawa para sa kanya. Pero ang purpose nito, sabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Mga minamahal ng Panginoon, maging salot. Maging nung sa Exodus 12, natatandaan ninyo yun, na yung angel of death, sa Exodus 12, nakikita ninyo yung pag pinahiran mo ng dugo, itong plague, itong salot will just pass over. Maluluwalhati ang Diyos. At lahat ng sumunod, hindi sila napahamak. Hindi sila na ano. At kung sakali man, halimbawa sa ating panahon ngayon, alam niyo kung anong kinatatakutan sa panahon ng COVID, mamatay. Takot mamatay. Pero magsasabi, magkakasakit yan. Pero pagkatapos naman ng hanggang bukas lamang, maganda na uli ang pakiramdam. Sabi mo, okay, COVID. Kung alam mo mangyayari. Pero dahil sa hindi mo alam kung ano ang future, no, only God knows the future, kinakabahan ka. But if you know the character of God,
if you know Him, the Lord Jesus, at alam mo na ang kamatayan ay pinagtagumpayan na niya, sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. Yung death, yung difficulties, yung hardship ng world, pinagtagumpayan na niya. I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. Wow! Do you believe? Naniniwala ka ba? Amen po ba tayo doon? Hello, tinatanong ko po kayo. Bayaan yung tanong na ito ay tumago sa inyong puso. Tinatanggap mo ba? Do you believe na ang Panginoong Jesucristo kaya niyang lutasin ang hindi kayang lutasin ng isipan natin? Hindi kayang lutasin ng ating kapwa-tao. Hindi kayang lutasin ng doktor. Doctors can only treat, but cannot heal. Only God heals. Marami nang tinreat ang mga doktor na matay. Marami nang tinake the same medicine. Still, it didn't work. Why? Because healing comes from God. Treatment comes from people. Amen po. Hindi ko dinidiscredit ang mga doktor. Ang dami naman doktor na matay, nagkasakit, na operahan. Marami naman. Kung hindi ko dinidiscredit, ang sinasabi ko lang po ay katotohanan. Kahit kung truth will set us free. Truth, internalized, will make us effective in the ministry. So ito po ang pangyayari. Na si Lazaro, hindi niya kaagad pinuntahan, naghintay siya. Why? Because may plano ang Diyos. Meron siyang gagawin, alam niya kung anong gagawin, alam niya mag-glorify ang God, alam niya na ang anak mag-glorify at marireveal kung sino siya. Nandito yung kanyang sinasabing, I am the resurrection. Tingnan mo sa verse 25 ng John chapter 11, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Hindi po pa yan na isang pag pinanghawakan natin, you will not fear death if you truly believe from the heart. Ang kaso, if we believe from the head, ang head nasasapawan ng iba-ibang information. Pag sa head knowledge at nasapawan ng fear information, ng bad news information, masasapawan ang faith. At pag nawala ang iyong faith, ikaw ay nenerbisin, manghihina at manlulupaypay. Yun ang reason kung bakit marami na. Pero kung pinaniwalaan mo ang kanyang sinabi na, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Parang kagat lang ng langgam. Yung tusok ng, wag ka matakot sa ineksyon. Parang kagat lang niya ng langgam. Pag namatay ka, panandalian lang yan. Natatandaan mo ba yun? Yung atin daw paghihirap na daranasin, okay, momentary lang ito, panandalian. Sabi rito, yun ay magdudulot sa atin ng walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sabay-sabay po, basahin natin ang pangako ng salita ng Diyos sa atin. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Wow! Yun ang magandang portion para palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian. Para saan? Para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat alam nyo, yung panandali ang kapigatian, at saka yung di masukat na kaluwalhatian, hindi mo pwedeng ikumpara doon yung maliit na bagay na yun. Magaan, panandalian lamang. Pero yung bibigay niya sa atin, amen po ba? Makakasama, makakapiling na natin siya, kailanman. At yun ang ating titingnan. Yun ang ating tinitingnan ngayong umaga. Amen po. Kaya yung pamamaraan ng Panginoon sa atin, may mga dahilan. Sapagkat inihahanda tayo ditong mag-aangat panandali ang kapigatian
para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Merong reward. Merong rapture. Makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Sabihin mo sa katabi mo, hindi madali. Kung hindi buong puso ang pagtanggap mo sa mga pangako ng Panginoon sa atin, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he will live again. Pag hindi maliwanag sa atin, tenyo, though he may die, he shall live. He shall live. Pag hindi malinaw, makikita po natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo may pangamba, may worry, ang ministry hindi effective, wishy-washy, ang daling gumib up, maoperan lang ng kaunti, umaalis, sumama lang ang loob, driven by emotion, nawawala. Hindi po nakakapagpatuloy. Amen po. Kaya yung intentional na yon ay personal. So, Jesus to us is personal. Hindi niya gusto na isipin mo na ang Panginoong Jesucristo ay para lang kay Bartimeus, para lang kay Zacchaeus, para lang doon sa babaeng inaagasan, para lang doon sa demoniac of Gadarene, para lang kay Apostle Paul. No, no, no. It is no secret what God can do. What He has done for others, He will also do to you. Alam niyo ba yung kantang yan? It is no secret what God can do. What's done for others, He'll do for you. Alam niyo ba yung mga kantang yan na makaluma? Okay. Gusto ko yung mga hymnal, yung mga ganda. Sapagkat yun po ay biblical. At hindi ako nangingimi na sabihin sa inyo yon, magpakatatag po tayo. Amen po. Amen. It is no secret what God can do. What He has done for others, He will do for you. John 11, verse 17. Kaya't nang dumating si Jesus, naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Okay, sinabi naman niya itong sickness na ito, hindi magdudulot ng kamatayan. Namatay. Teka, binubola yata tayo ni Jesus. Hindi yata totoo sinasabi nito. Pero sabi niya, ito'y mag-glorify sa Ama, ito'y mag-glorify sa Anak. So meron siyang planong gawin. Higit sa iniisip natin. Kaya't nang dumating si Jesus, narat niya, 4 days nang nakalibing si Lazarus. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem na may layong mga 3 kilometro ang layo. Lapit lang. Siguro mga 45 minutes brisk walk. 45 minutes walk. Now, sa verse 19, at maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta, kay Maria, upang sila makiramay, aliwin dahil sa kanilang kapatid. Ito yung tropa ng mang-iiyak. Okay, so nakikiiyak. Okay, para alawin yung kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumating, siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria, nasa bahay na iwan siya. Sabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka, sana hindi sana namatay ang kapatid ko. Ibig sabihin ninyo, ang death, we consider it dead end. Ang kamatayan, tinuturing natin na ito, natuldo ka na. Pero sa mga believer, hindi. Pero sa mga unbeliever, ganun ang kanilang thinking. Amen po. Kaya kung sila umiyak pag may namatay, parang iyak ng kawalan ng pag-asa. Pero ang mananampalataya, hindi sila umiiyak na kawalan ng pag-asa, nalulungkot. Wag mong titigasan ang puso mo na hindi ka iiyak kung mayroong papano na mahal mo sa buhay. Okay? Lalo na't pag ako pumanaw, mag-iiyak ka naman. Okay. Pero, ang akin sinasabi, ganito, hindi iyak na walang pag-asa. Ang iyak mo, malulungkot ka lang, pero yun naman ito totoo. Be honest. Maging natural ka lamang sa iyong nararamdaman. Kasi sabi niya, Panginoon ko, narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit, ngayon,
ay nalalaman ko na anumang hilingin mo sa Diyos, ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Bawi naman siya, no? Marami tayong mga pananampalatayang ganon. Parang gasabihin mo, babawiin mo, tapos may action ka, nakaiba dun sa sinabi mo. Nagigess yung mga sinasabi ko. Yung bagang memorize mo lamang, faith mo, cliche, yung parang religious way, parang nasabi lang. Kaya sabi ni Jesus na sumagot, sabi niya, sabi sa kanya Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Okay. Pero si Jesus ba nagsabi sa iyo niyan? Ang iyong ama na nasa ICU, mabubuhay. Nga Lord, pero pagkano ang ibabayad ko, saan ako kukuhanin? Marami kang mga questions sa God. Pero when God speak to you, I'm going to use you. Hindi ako nag-hesitate. Yes, Lord, I'm going to serve you. Pero nung naando na ako, iniisip ko saan ako magsisimula, saan ko kukunin. Katulad nung ayaw ko nang maghanap ng lupa na pagtatayuan ng church dahil pag nakakakita ko, nagugustuhan ko, wala naman akong sapat na pananalapi para mabili ko ito. Kaya nung inaalok ako nitong lupa natin, ayaw ko na halos. Pero merong isang taga-ibang church na mananampalataya, si Sister Baby Rojas, kung natatandaan niyo yun, sabi niya, Pastor, tama-tama po yan, maganda yan para sa inyo. At eto po, ako nang una, magbibigay ako ng seed money. Nagbigay siya ng 5,000. At nung ikinuwento ko sa congregation, na-challenge at nangyari ang kalooban ng Diyos sa atin. Nagsimula sa faith ng isa at ginawa ng Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon mahilig sa gano'n, yung kaunti, pinararami ng Panginoon. Amen po. Minumultiply ng Panginoon. Yung kaunti na meron ka at inialay mo sa Kanya, imumultiply ng Panginoon. Nung nagpakain siya ng 5,000, ng 5,000, natatandaan ninyo, merong isang binatilyo na may baon. 2 isda at 5 sibadang tinapay. Okay? Pero sa pamamagitan noong kaunting yon, 2 pirasong isda at 5 loaves ng bread. Pero mga minamahal ng Panginoon, minultiply ng Panginoon, napakain niya yung 5,000 at 12 bakol ang naiwan, ang natira. So, busog na busog sila, hindi yung microscopic. Pakainin mo 5 pero microscopic naman. Sige, lagay lang sa dila, sayad lang sa dila, o aamuyin lamang at pag sumayat, o wag mong papakain ng tinapay. Hindi naman ganon. Busog na busog sila, 12 bakod ang natira, bakol, 12 bakol, yun ang natira. Ay sabi niya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Alam niyo, bawat sinasabi ng Panginoong Jesucristo, believe it from the heart. Okay, sabi niya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Verse 24, sabi ni Martha, alam kong siya muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Yun ang kanyang interpretation. Marami tayong interpretation ng pangsarili natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pati ang iyong calling, pati ang iyong kakayahan, minamaliit mo. Tulad ng aking sitwasyon, nung magsaserve ko kay Lord, sabi ko, how can you use me? I'm not an effective speaker. Hindi naman po ako epektibong magsalita. Pero sabi ng Panginoon, meron bang imposible sa Diyos? Hinipo niya ako. Nag-iba ang pananaw ko. Yes, Lord, I'm going to serve you. Mga minamahal ng Panginoon, pag Diyos na nangusap, hinipo ka ng Diyos. Ituloy mo. Ang iyong spirit, the spirit of man is the lamp of the Lord, is the candle of the Lord. Ikaw ang i-illuminate ng Panginoon. So, siya ang mangungusap sa iyo inside you. Siya ang mangungusap sa iyo sa puso mo. At i-reveal niya sa iyo at ihayag niya ang kalooban niya sa iyo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa i-decision mo sa pagsaserve sa Kanya. So alam kong siya muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Ay sabi ng Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Hindi po ba itong promise ng Panginoon na ito?
inire-reveal niya. Yun ang very purpose. Yun ang purpose kung bakit siya ay na-delay. Yun ang purpose kung bakit hindi siya pumunta kaagad. Sapagkat kung pumunta siya kaagad doon, pipilitin siya na hipuin si Lazaro, hindi na yun mamamatay. Hindi na mabibigyan ng kalawalatian ng Panginoon para maruwalhati si Jesus at makilala na ang ministry niyang ito ay siya ang resurrection, siya ang life. It was revealed during the time. It was a mystery revealed to Martha, kay Maria, kay Lazarus, at maging sa mga religious leaders, inire-reveal niya, I am the resurrection and the life. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya mamatay, ay mabubuhay. Inire-reveal niya sa mga tao kung ano ang kanyang purpose. Inire-reveal niya ang ministeryo na hindi hayag noong sa lumang tipan, inire-reveal niya nung siya nagkatawang tao. Ang purpose ng revelation na yon, in-reveal niya ang mystery na yon upang tayo ay malakas ang loob na maharap natin ang future. Sapagkat siya man, haharapin niya ang future, ang crucifixion. Siya man, haharapin niya ang difficulties of life. Haharapin niya ang isang napakahirap na sitwasyon sa buong karanasan niya bilang Diyos. At nagkatawang tao siya. Mangyari ang Diyos ay hindi nakakaranas masaktan, hindi nakakaranas na magkasakit, hindi nakakaranas mamatay. At nagkatawang tao siya na ang dinadanas ng tao ay mararanasan ng Diyos. Kaya alam nyo, maasahan natin ng ating Panginoon. Siya ay mahabagin, maunawain, na alalaman niya kung ano yung ating mga dinaranas sa ngayon. Amen po. Ipagpatuloy po natin. Verse 26. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Matutulog lang. Pero hindi mamamatay. Kasi pag sinabi mong namatay, dead end yun sa bawat tao. Pero hindi mamamatay kailanman. Matutulog lang. Pinaniniwalaan mo ba ito? Do you believe this? Yan tingin mo, do you believe this? And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Hindi mamamatay ang ama mong matanda na mananampalataya. Hindi mamamatay ang iyong mahal na asawa. Hindi mamamatay ang iyong mahal na anak na kay Lord. Matutulog lang, pero hindi mamamatay. Amen po. Yan ay revelation. Yan ay isang mystery. Ganito yun. Pag na isa'y natutulog, ang isa'y patay. Halimbawa, yung isa na-atake sa puso. Okay. At magkatabi sila. Hindi mo lang, kala mo parehong natutulog. Pero yung isa, magigising. Yung isa, hindi. Nagigising ba ako? Yung isa ay malamig, yung isa ay mainit. Amen po. At ito ang nais ng Panginoon sa atin. Makita natin itong revelation na ito. Sa verse 27, sabi niya, she said, yes, Lord, I believe that. You are the Christ, the Son of God, who is to come. Who is to come in the world. Naando na siya eh. Okay, tinan niyo. Yung mga creed, yung mga religious belief natin, sinasabi lang natin, but it is not from the heart. Sa verse 28, sabi niya, nang masabi na niya ito, ay umalis siya at tinawag ang kapatid, si Maria, at palihim na sinabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. Naghanap na siya ng makakausap ni Jesus. Parang, yung sinasabi ni Jesus, hindi niya makayanan na siya lang mag-isa. Kaya tinawag na niya si Maria para meron siyang katulong, meron siyang makasama. Kasi si Maria ang laging nasa paanan ni Jesus at nakikinig ng kanyang mga aral, kung natatandaan ninyo. At ang Panginoong Jesucristo naman, inire-reveal sa kanyang maraming bagay na hindi niya makomprehend. Tingnan natin kung paano mag-usap si Jesus at si Maria. O, nang marinig ito, dali-dali siyang tumayo at pumunta kay Jesus. Sabi niya, hindi pa noon dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa lugar kung saan
ay sinalubong siya ni Marta. Nakita ng mga Hudyo na kanyang mga kasama sa bahay at umaaliw sa kanya na si Maria ay nagdudumali, tumindig, lumabas. Sila ay sumunod sa kanya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon mag-iiyak. At siya, siyempre, sila ay mang-iiyak, di makikiiyak. Okay, yan yung mga tropa ng mang-iiyak. Na pagkatapos umiyak, papakainin mo ng pansit, tsaka puto, tsaka orange, ganyan. So, nagpuntahan sila doon, sumunod. Yes. Sa pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod sa kanyang paanan at sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya't nang makita ni Jesus na siya umiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala. Englishin natin yung part na yun. Tinan niyo. Englishin natin. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Parang ganon. He was groaning. Now, sa verse 34, where have you laid him? Saan mo ba siya inilibing? Tagalog sabi, saan ba siya inilagay? Panginoon, halika, tingnan mo. Umiyak si Jesus. Kahit alam ni Jesus na ang gagawin niya, kahit alam ni Jesus na pagagalingin ka niya, kahit alam ni Jesus na bubuhayin ka niya muli, yung nararamdaman natin, nararamdaman niya. Sapagkat yung kanyang humanity ay para ipakita sa atin na ang dinaramdam natin, gusto niyang damdamin din. Gusto niyang maunawaan din. Gusto niyang, yung kanyang likas ng pagiging Diyos, may apply niya sa kanyang pagkakatawang tao upang makita natin kung paano sa ministeryong ipagkakatiwala niya sa atin ay maging ganoon din tayo. Kahit alam niya na may magandang mangyayari, alam niya na mayroong gagawin, alam niya kahit na yun ay magdudulot ng kaluwalhatian, pero nandun ang kanyang pakikiramay at kanyang pakikiisa. God wants us, tayo na nananalig sa Kanya na magkaroon ng ganong klase ng puso. Nakit alam mo, pupunta rin naman sa langit, pero hindi mo yung sasabihin na parang wala kang damdamin. Parang ikaw ay dead ma. Parang ikaw ay walang emosyon o walang affection. Huwag mong gagawin ang ministry ng mechanical way. Mechanical way. Parang ang puso mo ay wala doon. You are just doing it, pero ang puso mo ay wala doon. Nakitang-kita natin dito na ang heartbeat ng Panginoon ay heartbeat ng mga miniministeryohan niya. Umiyak si Jesus. Okay. So at least may na-memorize kang isang verse, ano? Umiyak si Jesus. Jesus Christ. Okay. Now, sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya sa Kanya. Verse 37. Subalit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi ba siya ang nagbukas ng mga mata ng bulag at napigilan sana niya ang taong ito, si Lazaro, ay mamatay? Si Jesus, na lubang nabagabag na muli, ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at merong isang batong nakatakip doon. So yung bato na yon mabigat. Okay? Kaya sabi niya, alisin ninyo ang bato. Sumingit agad si Marta, na kapatid ng namatay, si Marta. Sabi niya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Ibig sabihin, oras na alisin ko yung bato, magtatakbuhan na mga tao. Hindi pangkaraniwan, 4 na araw na. Nakaamoy na ba kayong patay na daga? Ang tao, mas mabaho pa doon. Matindi ang lansa, matindi ang sangsang ng amoy. 4 days na siyang patay. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Tignan niyo yung salitang yon. Ikaw ba, pag nagsalita ng ganyan, hindi ba may magkahalo kang, parang may rebuke? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Parang ikaw napakakulit mo. Ganon, di ba? Hello, radyo ba tayo? Sabi niya, didn't I tell you? Di ba? Did I say to you? Sabi niya. Sa English, tinan niyo. Sabi niya, did I not say to you?
Sabi, hindi ba sinabi ko sa iyo, if you would believe, you would see the glory of God. Sabi niya, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ay napakarami mga tao, gusto muna niyang makita ang gagawin ng Diyos bago siya maniniwala. Kaya ang nangyayari po, baligtad. Pero kung tayo ay maniniwala muna, if you believe first, makikita natin ang resulta ng ating belief. Kaya sabi niya, according to your faith, let it be to you. Tatandaan niyo sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be to you. Ayon sa iyong pananampalataya, ay mangyari sa iyo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang glory of God, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga minamahal ng Panginoon, ang ministry ng Panginoong Jesucristo will make you move. Yung empower ng kanyang ministeryo, yung impact ng Panginoong Jesucristo. Okay, dito tayo pupunta ngayon sa pangatlo. Impact ng Panginoong Jesucristo ng kanyang ministry. Jesus' effect on us. Yung impact to us, powerful. It will make you move. Yung doubt na meron ka, ito ay liliit ng liliit hanggang sa ikaw kumilos at tumugon. Napakahirap para sa isang katulad ko na uuwi dito sa Pilipinas na hindi alam kung saan, meron akong masamang karanasan sa Philippines. Kaya nga ako nag-US eh. Kaya nga nag-OFW ang mga tao eh. Dahil dito sa atin po, mahirap ang buhay, mahirap ang trabaho. Ang sweldo mo is not even enough na makabili ka ng TV, makabili ka ng sasakyan. Kaya dito, hindi well compensated na nagtatrabaho. Tapos dito ka ibabalik. Alam nyo, ang impact ng Panginoong Jesucristo sa atin is powerful. Kaya dito makikita natin, dito sa verse 38 hanggang 44. Si Jesus ay lubang na bagabag na muli at pumunta sa libingan. Yun ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon na ayaw ipaalis. Sinabi, alisin ng bato, sabi niya, Panginoon, nangangamoy na siya. Sapagkat 4 na araw na siyang patay. Okay, now, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Didn't I tell you? Kaya sabi niya sa akin, is there anything impossible with God? May imposible ba sa Diyos? Hinipo niya ako. Sabi ko, yes Lord, I'm going to serve you. It made me, nag-move ako. Kumilos ako. It was a powerful message. Meron bang imposible sa Diyos? Hinipo niya ako. See, sa mga retreats natin, na na-experience mo ang hipo ng God, yun ang reason kung bakit servant ka ngayon. Kung bakit ka nagsiserve ngayon, lamang natatakluban, kasi we are serving God from the head, not from the heart. So natatakluban. Hindi mo, yung katotohanan tungkol sa Kanya, hindi mo isinasa puso. Minememorize mo sa head mo, tapos pag natakluban ka ng alalahanin, ng emosyon, ng frustration, ng iyong disappointment, magre-react ikaw at negative ang iyong tugon. Yun ang nangyayari sa karamihan. You respond negatively to the purpose of God. Why? Because hindi mo ito isinapuso. Now, tinan nyo. Nung sinabi niya ito, nung paulit sabi niya rito, tumingin si Jesus at sa itaas at sinabi, Ama! Alam niyo, iba pagka pinag-pray ka na ng Panginoon. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinakinggan mo. Ito sinabi ko alang-alang sa maraming taong ito na nasa paligid ko upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. Nandito na yung purpose. Nandito na yung power, demonstration of power. Kaya sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Come forth. At ito, lumabas naman si Lazaro. Sabi niya rito, ang taong namatay lumabas na ang mga kamay at mga paa, natatalian ng mga
telang panlibing, balot siya, parang mami, napapanood natin sa movie. At ang kanyang mukha ay may balot na tela, sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. So let him go. Okay? Yun ang sabi sa kanya. Englishin natin to. Atin nyo. He who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Kalagan ninyo siya, alpasan ninyo siya, kalagan nyo, at nang makagalaw siya. Tayo, mga minamahal ng Panginoon, ay pinagkatiwalaan niya ng maraming revelation. Hindi ba, natatandaan niyo yung ating prayer for the year sa Ephesians? Sa Ephesians chapter 1, verse 17, tinan niyo. Balikan natin muna yung ating prayer of the year. Okay. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Nais niyang mabuksan ng ating mga spiritual na mata at maunawaan natin na ang kanyang spirit of wisdom and revelation magkaroon ng kapahayagan even sa resurrection. Hindi natin ito ipagdiriwang ng isang tradisyonal na pamamaraan, kundi unawan natin why we are celebrating the resurrection of the Lord. Amen po. Yung resurrection, itong ating pag-asa. Amen. Nag-guess nyo ang sinasabi ko? The resurrection, itong ating pag-asa. Kaya't, sa 1 Corinthians, okay, chapter 4, verse 1 and 2, let a man so consider us. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Tagapamahala tayo, stewards tayo ng mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Yan ang katanungan, tinan nyo. Full-time ka, active ka sa ministry, but are you faithful with the Word? Are you faithful with the promises of God that you have faith? Nandun sa iyo, ikaw ay hindi nawawala ng pag-asa, kundi lagi kang namamag-asa. I can do all things through Christ who strengthens me. I am empowered. Amen po ba tayo doon? Sabay-sabay, basahin po ninyo. Ready? Okay, go. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Marami siyang kapahayagan sa ating promises. Promises of God. Marami siyang kapahayagan sa akin. Sabi magkakaroon tayo ng malaking lupa. Hindi maliit. May basketball court doon. Meron dong swimming pool, baptismal pool. Merong mga buildings doon. Merong training room na katulad nito. Malaki, ma-accommodate natin. May parking space. Mga minamahal ng Panginoon. I believe God. Pinaniwalaan ko yon. Lagi kong idinideclare yung aking na inilagay ng Panginoon sa heart ko. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon, are you faithful? Are you faithful steward of the Lord? Na kung ano yung pinagkaloob niya sa iyo, gagamitin mo for His glory. Amen po. Sa Ephesians 3, verse 2 to 7, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you, how that by revelation He made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. See, mystery in the past revealed to us in the New Testament, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit
to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. Ano-ano itong mga bagay na ito? Tingnan natin itong tatlong bagay na ito na in-reveal sa atin. Mystery of Christ revealed to us. Tayo ay fellow heirs. Hindi lang ito para sa mga Israelita. Tayo man, ang mga Gentiles, ay kapwa tagapagmana. Oh, di ba? Yung ba, may excite kayo? Tayo ay kapwa tagapagmana. Gets niyo ako? Sabi niyo, ako ay tagapagmana. Kapwa ako tagapagmana. Wow! Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Hindi ka na alipin kundi anak. At sa kapag anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, tinan niyo po yan. Galatians 4:6, di ba? Bilang anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak upang makatawag tayo sa Kanya, Ama! Ama ko! Kahit hindi na ako alipin kundi anak, at sapagkat anak, ako ngayon ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay kapwa tagapagmana. So, yun ay mystery noon, in-reveal ngayon. Gets niyo ako? Di ba? Napakabuti ni Lord. Yung po nais ng Panginoon na maging buhay sa bawat isa. Na iti-treasure mo sa iyong heart. Na hindi mo mamaliitin ang iyong sarili. Hindi mo sasabihin, hindi ko magagawa. Pag-pray ka lang, ikaw na. Nagtuturuan. Pag-preach lamang, hindi ko kaya mag-preach. Bakit hindi mo makakayang mag-preach? Wala bang laman ang puso mo ng kaloob at kagandahang loob ng Diyos? Wala bang laman ang puso mo ng mga tinamasa mo mula sa Diyos na ihahayag mo na mabuting balita sa iba? Na tayong lahat ay kapwa tagapagmana? Oh, amen po. Tayo ay partakers of His promise. Hindi lamang, sa Joel 2:28, ang pagkakaloob ko sa inyo, ang aking espiritu. Okay, basahin natin. Okay, tinan niyo yung mga pangako. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, isasaysay ng inyong mga anak, aking mga salita, sari-sari ay mapapanaginip ng matatandang lalaki, at makakakita ng mga pagitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong yon, ibubuhos ko ang aking espiritu, pati sa mga alipin, lalaki at babae. Magbibigay ako ng babala sa araw na iyon, at ito'y makikita sa langit at sa lupa, dadanak ang dugo at magkakaroon ng apoy at makapal na uso. May revelation na ibibigay ang Panginoon. Paano siya magbibigay ng revelation? Spirit sa spirit. Kaya nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, ang kalakip noon ay mga kaloob, mga promises ng Panginoon, kaloob, partakers of His promises. Pag tinanggap natin ang Espiritu ng Panginoon, nasa sa atin na. Nasa sa iyo na. Nasa atin ang mga mananampalataya. Amen po. At pangatlo, you became ministers according to gifts. Meron ka ng mga kaloob. Kaya pag ikaw ay nag-serve kay Lord, pag ikaw ay naglingkod, hindi mahirap para sa iyo. Maihahayag mo ang mga mysteries na ito. Maihahayag mo ang mga kaloob na ito. Maihahayag mo ang mga darating kung ano yung magaganap pagdating ng araw. Saan ang future ng church? Maihahayag mo kung saan patungo ang future ng church. Where is the church going? Ito po, sa 1 Thessalonians 4, verse 13 to 15. This is where the church is going. But I do not want you to be uninformed. Ignorant is uninformed. Ayoko kayo ay maging ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Okay, hindi sinabing patay, who has fallen asleep. Lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Kaya yung sinabi niya, si Lazaro, natutulog, at gigisingin ko siya sa kanyang pagkakatulog, yun ang kanyang tinutukoy. It is a temporary thing. Panandalian.
Kaya yung ating affliction, yung ating panandalian na dinaranas na ito, eh, hindi ito maikukumpara sa kaluwalhatian na darating. Kaya ito'y panandalian lamang. Mga minamahal ng Panginoon, lalakas ang loob mo pag alam mo ang pangako ng Diyos at tinanggap mo sa puso mo. Hindi sa isip mo. Kasi ang isip masasapawan. Nakita nyo, nakipagpalit ako ng cellphone kay Pastora. Yung cellphone niya, yung kanyang 4 na taon na ginagamit mo. Tapos meron akong bago na bigay ni Pastor Jay. Sabi ko, sa iyo na ito, bigat, nabibigatan ako. Binigay niya sa akin yung kanya. Okay. Yung palang kanya, kakaunti ang memory. Tapos nung ginagamit ko na, bumagal. At hindi nagpa-function ng dapat siyang mag-function. Kasi ang memory niya, puno kaagad. Nakikita niyo mga minamahal ng Panginoon. Pag napupuno tayo, pag sa isip natin, yung memory natin, yung kagandahang loob ng Diyos nasa atin, at nasapawan tayo ng mga alalahanin, ng mga problema, ng mga difficulties sa buhay, nasasapawan kasi nasa head. You didn't take it from the heart. Pag sa puso, naandun yon, ito magbibigay sa atin lagi ng pag-asa. You believe the Word of God from the heart. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Asleep. Tinan niyo yan. Hindi tayo mauuna sa kanila na mga natutulog. Pagdating ng tunog ng trompeta, yung mga natutulog ay magigising. At yung ating spirit na nasa heaven ay bababa kasama ng ating body, glorified body, at pag akyat natin, we will meet the Lord. Pero ang lahat ng process na yun ay isang kisap mata. At yung mga nabubuhay pa, hindi ito ay hindi mauuna sa mga namatay na natutulog. Amen pa tayo doon. So, mauuna sila, pagkas tayo, itong katawan natin ito, hindi na ako mababypass pag inabot ako noon. Tapos yung bypass ko, magaling na yung sugat ko, babalik uli sa dati. Glorified body. At nandun imimit natin ang Lord sa himpapawid. Alam niyo, ang pagbabalik ng Panginoon ay para sa kanyang mga minamahal, sa kanyang bride, sa mga virgins na kanyang bride. At ikaw yon at ako. At hindi na tayo ay mag-aliwan. Sabi niya, mag-aliwan kayo sa mga bagay na ito. Therefore, comfort one another with His words. Amen po. Sa panahon ng pandemya, mayroong comforting words ang Panginoon sa akin, sa ating lahat. Amen po. Ang ating panandaliang dinaranas, tatandaan nyo sa 1 Corinthians, okay, yung momentary na affliction na ito, light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Sa Tagalog, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Amen po. Do you believe? Doon nakasalalay ang iyong future. Doon nakasalalay ang iyong katatagan kung paano mo haharapin ang mga darating.